Once I drifted out in sin, had no hope nor joy within, and my soul was burdened down with pride. Then my Savior came along, and He showed me I was wrong, and He placed me on the winning side. Well, I'm on the winning side, yes, I'm on the winning side. Out of sin, no more will I abide. I've enlisted in the fight for the cause of truth and light. Praise the Lord, I'm on the winning side. I will never have a fear, for my Lord is ever near, and in Him shall often I confide. For He's the King of all, and He placed me on the winning side. Well, I'm on the winning side. Yes, I'm on the winning side. Out in sin, no lie abide. No more in sin abide. I've enlisted in the fight for the cause of truth and light. Praise the Lord, I'm on the winning side. Praise the Lord, I'm on the winning side. Well, the Lord told Joshua to go to Jericho and to march 7 times around. He followed safely in the blessed Lord's command, and the walls came tumbling down. And the walls came tumbling down. Joshua marched 7 times around. Well, the walls came tumbling down, and the walls came tumbling down. Well, if you have trusted in the power of the blood, and you hope to wear a crown, just follow faithfully the blessed Lord's command. Walls of doubt will tumble down. And the walls came tumbling down. Joshua marched 7 times around. Then the walls came tumbling down, and the walls came tumbling down, and the walls came tumbling down, down, down. If you're in the battle for the Lord and right, keep on the firing line. If you win, my brother, surely you must fight. Keep on the firing line. There are many dangers that we all must face. If we die of fighting, it is no disgrace. But power on the people fight the slave. So keep on the firing line. Against all evil, never run nor even lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line. God will only use the soldiers you can trust. Keep on the firing line. If you wear a crown and bear the cross you love, keep on the firing line. Life is but too late for the master here. Help the planet people and to spread His news. Great to be rewarded for your service here. So keep on the firing line. Against all evil, never
behind. If you would wait for God and the high, just keep on the firing line. When you get to heaven, brother, we'll be glad. Keep on the firing line. How we praise the Savior for the call we had. Keep on the firing line. When we see the souls that we have got to win, leading them to Jesus from the paths of sin. With the shout of welcome we will all march in. So keep on the firing line. Like the burning against all evil. Never run nor even lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line. If you would win for God and the right, just keep on the firing Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Kayo po ba masaya ngayong umaga? Amen? Amen. Kung tayo po masaya, tayo po magsitayo, tayo po mawit. Mag-blast din po natin mga sangkong po sa page 1 po. Amen. Hindi na po pala. Amen? Amen. First time sa all hail the power of Jesus' name. Ready? Sing. All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall before the royal diadem and crown Him Lord of all. Before the royal diadem and crown Him Lord of all. Joseph,
Amen. Nandiyan na po pala. Amen? Amen. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, hanggang magpupunta sa verse 28. Amen. Verse 1, whoso loveth instruction, loveth knowledge, but he that hateth reproof is brutish. A man shall not be established by wickedness, but the root of the righteous shall not be moved. A virtuous woman is crowned with her husband, but he that maketh ashamed the rottenness in his bones. The thoughts of the righteous are right, but the counsel of the wicked are deceit. The words of the wicked are lying wait for God, but the mouth of the upright shall deliver them. The wicked are overthrown, but are not, but the house of the righteous shall stand. The man that becomes according to his wisdom, but he that is perverse in heart shall be despised. He that is despised and hath a servant is better than he that honoureth himself and lacketh bread. A righteous man regardeth life in his own deeds, but the mercy of the wicked are good. He that tileth his hand shall be satisfied with bread, but he that followeth vain person is void of understanding. The wicked desireth the neck of evil men, but the righteous giveth fruit. The wicked is snared by the transgressors of his lips, but the just shall come out of trouble. A man shall be satisfied with good by the fruit of his mouth, and the recompense of man's hand shall not render. The way of a fool is right in his own eyes, but he that hearkeneth unto counsel is wise. A fool's wrath is presently known, but the godly man feareth shame. He that speaketh truth sheweth forth righteousness, but a false witness deceit. There is a secret life, piercing of a sword, but the tongue of the wise is health. The lip of truth shall be established forever, but a lying tongue is but for a moment. Deceit is the heart of them that planneth evil, but the counsel of peace is joy. There shall no evil happen to the just, but the wicked shall be filled with mischief. A prudent man concealeth knowledge, but the heart of fool proclaimeth foolishness. A man of diligence shall bear rule, but the slothful shall be under their evil. Heaviness in the heart of man maketh it stoop, but a good word maketh it glad. The righteous is more excellent than his neighbor, but the way of the wicked is them. The slothful man roasteth not that which took in hunting, but the substance of a diligent man is precious. Amen. Last verse, ready read. And the way of righteousness is life, and the way of the wicked is no death. Amen. Galing kaya tahan. Praise the Lord. Are you happy this morning? Amen? Amen. Welcome po sa ating Sunday school service. Praise the Lord. Tayo po ay maaga ngayon sa sambahan. Amen? Enjoy po natin ang pag-aaral ng salita po ng Amen. And ang salita po ng Diyos ngayong umaga. Salamat po sa Panginoon. Sa binasa po natin, sabi po ng Bible yan sa verse 15, basahin niyo po verse 15, ready, read. The way of a fool is right in his own eyes, but he that hearkeneth unto counsel is wise. Sabi ng Bible, ang lakad o ang kaparaanan ng mangmang ay tama sa kanyang paningin. Walang mali sa kanyang paningin. Kahit mangmang siya ay amen. Okay? Kaya anong gawin niya, yung gusto niya At pagkat yung po'y nalalaman niyang tama. Ngunit siya na nakikinig, sabi ng Bible, sa mga pamayo, sabi ng Bible, is wise. Instruction of the Lord. Instruction of the Word of God is wise. Kaya nga, salamat sa Panginoon. We are in the church, amen, to hear the counsel of the Word, amen, upang makapakinig ng salita po ng Diyos, amen. Handa po ba ang ating pong mga puso maging sisidlan ng salita ng Diyos ngayong umaga, amen. Let's be filled with the Word of God this morning. Meron po tayong bisita si Tatay Jose. Diyan si Brother Benedicto, di po ba? Sharean po ngayong umaga pagkatapos po ng ating pong opening prayer. Tayo may manalangin, dakilang Diyos. Salamat po sa blessing for your word, O God, that we have read. Thank you, Lord, sa inyo pong mga anak po, Panginoon, na maaga, na nakadalo sa bahay-sambahan po, Panginoon. Salamat po sa mga bisita na pinagkala niyo po ngayong umaga po, Panginoon, magpala. Kausapin for salvation po, Panginoon. At maunawa ng simpleng para Diyos ng kaligtasan. Salamat po sa mga nagsipag-imbita po, Panginoon, sa kanila. Pagpala niyo po aming pong lesson. Kayo po ang siyang kumilos po sa aming pong kalagitnaan. Give me wisdom, Lord, to teach your word this morning sa aming pong Sunday school lesson.
Yung mga anak niyo po nasa daan pa, patungo sa bahay-sambahan ngayong umaga, ingatan niyo po sila, pamunahan sila po yung makarating na matiwasay ngayong umaga sa pagkatin. Nalay ko po na may pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Yesus. Amen, amen. At bago kayo makakupo, basahin na po natin ang ating pong teksto sa Mark chapter 15. Mark chapter 15. Basahin po natin ang Mark chapter 15 verses 27 to 37. Mark chapter 15 verses 27 to 37. Okay, are you there? Basahin po natin ang salitan muli. Sabi ng Bible, verse 27, and with him they crucified two thieves, the one on his right hand and the other on his left. Which saith, he was numbered with transgressors, and they that passed by railed on him, wagging their heads, and saying, Ah, thou that destroyest the temple and buildest it in 3 days. Likewise also the chief priests mocking said among themselves with the scribes, He saved others, himself he cannot save. That we may see and believe, and that they were crucified with him, reviled him. And when the 6th hour was come, there was darkness over the whole land until the 9th hour. Eloi, Eloi, lama sabachthani, which is being interpreted, my God, why hast thou forsaken me? And some of them that stood by, when they heard it, said, Behold, he called it Elias. Put it on a reed, and gave it to drink, saying, Let alone, let us see whether Elias will come to take him down. Verse 27, read. And Jesus cried with a loud voice and gave up the ghost. This morning, mga kapatid, ang pagpapatuloy ng ating lesson about church members' attitude. Amen? So, ito po yung pangatlong lesson na po natin about the attitude. Mahalaga po ang attitude. Amen? Amen? Mahalaga po ang pag-uugali. Kung tayo po may pag-uugali, dapat tama. Amen? It must be a Gandhi attitude. Amen? The first lesson ating napag-aralan is all about the attitude of obedience. Tama, obedience muna. Attitude of obedience. And then last week, attitude of consistency ng pagpapatuloy. Oo, kaya ang pagsunod natin, huwag lang sa una, kundi dapat tuloy-tuloy. Amen? Amen? Kasi ang basihan ng katapatan, consistency. Amen? Hindi yung ikay 90%, 95%, but it must be consistent. Kaya umaga naman, mabuti, our lesson is all about the attitude of sacrifice. Amen? Muli po, Panginoon, pagpalain po aming lesson ngayong umaga sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen? Kayo po yung makakaupo. Okay? At meron na po kayong lahat acts ngayong umaga. Do you have your acts? Meron po kayong lesson? Meron na po kayong acts? Sino pong wala? Sino pong wala ngayon? Painas na po lahat ng ganito acts ninyo. Painas na po lahat. Ayan. Para lang natin kung sino po ang wala. Ayan. At sundan niyo po ang inyong lesson po dyan sa ating Sunday School lesson worksheet. Pero sa introduction of our lesson, Jesus Christ. Jesus Christ, our Savior, is the greatest example of what sacrifice is all about. Kung pag-usapan natin ang patungkol sa sakripisyo, mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo ang pinakadakilang ehemplo. Amen? Siya po yung pinakadakilang halimbawa ng pagsasakripisyo. Tandaan natin, He has everything, yet He gave everything for us. Iyan, nakuha niyo po yan? He has everything, yet He gave everything for us. Nasa Kanya lahat. Ngunit ibinigay niya ang lahat sa atin. Amen? You see? That's sacrifice. Kaya ngayong umaga sa ating lesson, naway matutunan natin ang kahalagahan ng patungkol sa pagsasakripisyo ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo, mga kapatid. Amen? And number one of our lesson, mga kapatid, the attitude of sacrifice will cause others to degrade us. Will cause others to degrade us. Ano ibig sabihin ng degrade? Upang tayo po ay, they will look at down on us. Okay? Na tayo po ay titingnan, mga kapatid, ng mababa. O kaya ikaw ay kukutsain. Tingnan natin ang Panginoong kapatid sa Mark chapter 15. Binasa natin kanina. Sabi ng Bible niya sa verse 29, sabi ng Bible, and when they had mocked him, they took off the purple, verse 29. Verse 29, again, yan po yan, read. And they that passed by railed on him, wagging their heads and saying, Ha, thou that destroyest the temple and buildest in 3 days, save thyself.
and come down from the cross. You see, the Lord Jesus Christ, siya po'y anak ng Diyos, the Son of God. He sacrificed Himself. Siya naparito sa mundong ibabaw nito, hindi para sa kanyang sarili. Amen? Para sa sangkatawan, para sa iyo at para sa akin. Amen? But the people, mga kapatid, who are there, watching, they wagging their heads. At sila yung nagsasabi, come down! They degrade Him. Siya'y kinakantyawan, siya'y pinagtatawanan. They mock Him. May mga tao kasi, diba, siya na yung nagsarikpiso para sa sanlibutan, pinagtatawanan pa. Right? Amen? At tunay nga, hindi nila naunawa ng kanilang ginagawa. Amen? Amen? Our Savior is the great example of how, number one, letter A, our Savior was not exempted from the mockery of others. He was not exempted from the mockery of others, mga kapatid. Siya po'y pinagtawanan, siya po'y kinantyawan, siya po'y kinutya, siya po'y inusik. Maging ang ating Panginoong Hesus Kristo, wala siyang ginawang masama sa sangkatauhan, mga kapatid. Siya'y nagpagaling, di po ba? Amen? Siya'y tumulong, mga kapatid, nangaral ng salita po ng Diyos, at siya'y nagpakilala bilang isang Mesaya. But what is ano po yung kapalit, mga kapatid? Siya po'y pinagtawanan ng tao. Amen? Because when you sacrifice, it will cause to degrade us. It will cause others to degrade us. Sabi ng Bible sa verse 31, likewise also the chief priests, you see, maging ang mga punong saserdote, mga chief priests, sabi ng Bible, mga punong kaparian, mocking said among themselves, with the scribes, he saved others, himself he cannot save. Kasi, nagligtas siya ng iba, at hindi niya kailigtas sa kanyang sarili. Tandaan po natin, the Lord Jesus Christ doesn't need Savior because He is the Savior. Amen? Ang tagapagligtas. Pero nandun na sila'y pinagtatawanan siya. Let Christ, verse 32 sabi ng Bible, let Christ the King of Israel descend now from the cross, that we may see and believe. Okay, tinatawag nilang hari, si Kristo, kapatid. Pero sa kanilang mga bibig, nandun po yung kanilang pangungutya. Nandun yung kanilang pagmamataas. And they that were crucified with Him reviled Him. Our Savior was not exempted from the mockery of others, but number one, our Savior is the great example of how to handle the mockery of others. Okay, He handled, salamat sa Panginoon, ang ating tagapagligtas, amen? Kanyang tiniis ang sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo, amen? Kanyang tiniis ang sakripisyo para sa iyo at para sa akin. Ano po ang kanyang ginawa, kapatid? Number two, He just what? Continued on doing the will of His Father in heaven. Ginawa lang niya, kapatid. Ipinagpatuloy niya. Salamat sa Diyos. Tinapos niya. Alam mo, kapatid, kung ang ating Panginoong Jesucristo, okay, hindi niya ipinagpatuloy ang kanyang sakripisyo, hanggang ngayon, kapatid, patutungo tayo sa impyerno. Amen? Kaya hanggang ngayon, mga kapatid, tayo po'y walang kaligtasan. Hanggang ngayon, kapatid, tayo po'y paruon sa kapamakan ng apoy ng impyerno. But praise the Lord, though people mock Him, though people revile Him, though people degraded Him, mga kapatid, nagpatuloy po siya. Amen? Kapatid, anong bagay ang papapigil siya para hindi magpatuloy? O ang Panginoon nga, kapatid, pinagtawanan niya, kinantyawan niya. O ang Panginoon nga, kapatid, pinahirapan at inusig. Pero He just continued. Pinagpatuloy na niya, kapatid, ang kalooban ng kanyang amang nasa langit. He did not let the actions of others determine His attitude. Rather, He still sacrificed for the salvation of our souls. Amen? He did not let the action of others determine His attitude. Mga kapatid, tayo po yung pag-uugali dapat natin ay huwag yan nakadepende. Amen? Sa action ng iba sa atin. Amen? Hindi dapat nakadepende ang ating pag-uugali sa pag-uugali ng iba sa atin, kundi dapat nakadepende sa pag-uugali ng Diyos sa atin. Amen? Sa kanyang pagtsatsaga, in His long suffering, ay, hindi na ako sisimba. Bakit? Anong dahilan mo? Kaya ang dahilan lang naman din lagi, kapatid, tao tama, amen? Amen? Tao lang din naman natin ang dahilan. Kung di yung sarili natin, meron tayong sisising iba. Okay? Pero dahil ayaw sisihin ang sarili, kapatid, maghahanap ng kanyang ituturo. Ganun po tayo, mga kapatid, bilang isang tao. Pero salamat sa Panginoon, mga kapatid, He still sacrificed for your salvation and my salvation. Basahin natin Isaiah 53 verse 5. Nasabi ng Bible sa Isaiah 53 verse 5. Basahin niyo po Isaiah 53 verse 5. Ready, basa. But He was wounded for what? Our transgression, He was bruised for our iniquities. The chastisement for peace was upon Him, and with His stripes we are healed.
Siya po'y nagkaroon ng latay, kapatid. Siya po'y pinahirapan, kapatid. Gawa ng iyo at aking kasalanan. For our transgression, sabi ng Bible, ng ating pagsalansa, siya po, mga kapatid, ay sinaktan. Gawa ng ating kalikuan. Ang dapat para sa ating kapatid, siya pong nagpata. And with his stripes, sabi ng Bible, we are healed. Our Savior was not exempted from the mockery of others. He was mocked. And letter B, believers will not be exempted also from the mockers of others, from the mockery of others. Kung ang ating Panginoon, kapatid, siya po, okay, ay pinagtawanan, siya po ay nag-grade. Ay tandaan po natin, if you will stand with your faith, ikaw din isang araw makakaranas kung hindi ka pa nakakaranas, amen, ng mockery. Sabi ng Bible, John chapter 13. Let's open our Bible, John chapter 13, verses 14 to 16. John chapter 13, verses 14 to 16. Okay, are you there? John chapter 13, verses 14 to 16. I read, if I then, your Lord and Master, have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet, for I have given you an example that ye should do as I have done to you. Verily, verily, I say unto you, the servant is not greater than his Lord, neither he that is sent greater than he that sent him. Here says, sabi ng Bible, the servant is not greater than his Lord. Tandaan natin, we are servant of the King. Amen? Tayo po'y alipin ni Kristo at dapat tayo po'y umasal bilang alipin. Amen? Hindi po tayo nakakataas. Kasi kung tayo po ang nasusunod pa rin sa ating sarili, kapatid, then you are a servant, you are a master of your own. Amen? Kasi kung ikaw pa rin ang nasusunod hanggang ngayon, kapatid, ay hindi mo pa talaga tinanggap ang Panginoon, tinanggap si Kristo bilang yung Panginoon. A servant, tandaan po natin, kapatid, has no right in himself, with himself. Ang alipin, wala siyang karapatan sa kanyang sarili. Nanonood natin? Kaya kung tayo po'y alipin ni Kristo, kapatid, wala tayong karapatan sa ating sarili. Sino may karapatan sa atin? Sino may karapatan sa atin? Ang Panginoong Diyos ang may karapatan sa ating kapatid. Kaya nga, we must let Him in control in our life. Amen? Eh, dapat siya nagpukontrol. Pero kung ikaw pa rin hanggang ngayon nagpukontrol sa sarili mo, kapatid, then you are the Lord of yourself. Don't you dare call Lord Jesus Christ as your master. If you are still following your own self, your own flesh. Amen? Oo, mga kapatid. Marami pong tumatawag sa Panginoon, pero actually, ang Panginoon pa rin nila ang kanilang sarili. Ang Panginoon pa rin nila ang kanilang schedule. Ang Panginoon pa rin nila yung kanilang trabaho. Ang Panginoon pa rin nila, mga kapatid, ang kanilang sarili. Amen? Nanonood natin, kapatid? Amen? Ay, kung makapagsimba, pag gusto lang, tapos tatawag sa Panginoon, Lord. Anong Lord ka dyan? Is He your Lord? Is Jesus the Lord of your life? Amen? Tahimik tayo, amen? Gaya ngayon, umaga, Lord mo si Kristo. Pero mamayang hapon, sinong Lord mo? Yung TV, yung higaan. Sinong Lord mo? Amen? Alam niyo po, mga simpleng bagay lang po yan. Tandaan po natin, mga kapatid. Okay? Pero hindi pa natin talaga naipapasok sa ating pong puso at isipan. Ang sabi ng Panginoong, kapatid, hindi mas higit ang servant sa kanyang master. Even the Lord Jesus Christ Himself, siya po'y Diyos, anak ng Diyos. Pero sabi niya dito, the servant is not greater than his Lord. Neither he that is sent greater than he that sent him. Ang sabi ng Bible, John 15 verse 20. Tingnan niyo po, John 15 verse 20. Inulit-ulit ng ating Panginoon po dito. John chapter 15 verse 20. Ready, basa. Remember the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will keep yours also. Have we ever experienced persecution? Tayo po ba'y nakaranas na rin ng persecution sa buhay natin? Kaya sabi ng Panginoon, kapatid, kung ako'y nakaranas ng persecution, kayo din. Sabi ng ating Panginoon, the best thing to do as believers in Christ is to be what? Ready always to suffer for the Master. Number next, we need to be ready always to suffer for the Master. Tayo po'y handa. Na mag-sacrifice para sa ating Master. Kaya nga nung araw, kapatid, during the Bible times,
the servants ay ilalagay nila mamatid ang kanilang leeg para sa kanilang master. Okay? Itataya nila ang kanilang leeg para sa kanilang master. Master in the flesh, ha? Master in the flesh po yun, mga kapatid. Okay? At tayo bilang isang mananampalataya, dapat handa po tayo. If we say that we suffer for Him, mga kapatid, then so be it. Okay? Let's suffer for Him. Amen? Basahin niyo na po yun, 1 Peter chapter 4, verses 1 and 2. When we bring our sacrifice of obedience and service and offerings to Jesus, expect others not to understand and to mock us. Pag ikaw din ay isang araw, amen, nagsasakripisyo, tandaan mo yan, amen? Hindi yan maunawaan ng lahat. Hindi maunawaan yan ng iyong paligid, kapatid, amen? Oo, sasabihin sa'yo, sobra naman kayo diyan. Yan na kayo hanggang umaga, hanggang hapon. Sobra naman yan. Kapatid, hindi tayo pwedeng sumobra sa Diyos, amen? Hindi tayo kailanman sobra sa Diyos. Okay, naniwala ka naman, oo nga eh. Parang sobra-sobra naman na. Wow, kailan ka sumobra, kapatid? Yung ikaw dapat pupunta ng impyerno, kapatid, ngayon sobra ka sa Diyos. Amen, are you saying? Hindi tayo sobra sa Panginoon, kapatid. Kasi ang karapat dapat sa iyo at karapat dapat sa aming impyerno. Amen. Impyerno tayo dapat, pero salamat sa sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen. Inako niya ang ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo upang hindi na tayo pupunta sa impyerno. Now, the Lord wants us to sacrifice. But here we are, we say, parang sobra naman na yata. Parang lang yan, kapatid. Amen. Ang sabi ng Bible, Romans chapter 12, verse 1, I beseech you therefore, my brethren, that ye present your body a living sacrifice. You see that word? A living what? A living sacrifice, buhay na handog, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Ang ginagawa mo, mga kapatid, hindi yan maunawaan ng iba. Okay? At hindi natin trabaho na ipaunawa sa kanila, kapatid. Ang kailangan mo lang unawain mo, kapatid, amen, na ang iyong ginagawa ay para sa Panginoon. Number 1, the attitude of sacrifice will cause others to degrade us. Number 2, the attitude of sacrifice will cause others to desert us. Okay? Desert us. Ano ibig sabihin ng desert? Yan, pag nagugutom ka, amen? Kailangan mo ng desert. Desert, single S. Verb po ito, verb, hindi po siya noun. Inisip yun, noun eh. Desert. Pag desert, ano yung desert? Pagkain. Desierto. Desert. Single S po yun. Ayan naman na ito. Pag dessert, na noun, eh, yun po yung panutya. Ano ba? Panutya. Yun, dessert. Tamis. Okay? Amen? Double S. Pero pag dessert din na single S, verb, yan. Ano ibig sabihin naman yun? Single S din po yan, pero verb po siya. Ano ibig sabihin yan? Dessert. They will what? Abandon you. Iiwanan ka. Pag ikaw ay sa Panginoon nagsakripisyo, one day, iiwanan ka, kapatid. Letter A, sometimes our own friends will abandon us. Our own friends will abandon us. Yung kaibigan mo, yung kaibigan mo dati, nung ikay unsafe pa, nung wala ka sa simbahan, kapatid, sa araw iiwanan ka niya. Kung ngayon, hindi ka pa niya iniiwanan. O baka naman ikaw ang hindi nag-iiwan sa kanya, amen? Baka ikaw hanggang ngayon, kapatid, sanggang dikit ka pa rin sa kaibigan mo sa sanlibutan. Okay? E sabi ng Bible sa 2 Timothy chapter 4, verse 10, maging mga Kristiyano nga tagapaglingkod na ng Panginoon ito. 2 Timothy chapter 4, verse 10. 2 Timothy chapter 4 verse 10, sabi ng Bible, 2 Timothy chapter 4 verse 10, ready, basa, for Demas had forsaken me, having loved his present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Demas, mga kapatid, is one of the assistants of Apostle Paul sa kanyang missionary journey in the Asia Minor. Kasama niya si Demas sa kanyang pagmimisyon, mga kapatid. Pero isang araw, dumating ang panahon, sabi ng Bible, sabi ni Apostol Pablo, si Demas, iniwanan niya ako. Ano? Bakit? Bakit iniwanan niya si Pablo? Because of his love to this
Present world, present. May present po, huwag nyo tatanggalin. Okay? To this present world, itong sanlibutan ito, naibaling ang paningin ni Dimas na dati nasa gawain siya ng Panginoon, pero naibaling ang kanyang paningin dito sa mundo. Iniwanan niya si Pablo. Kaibigan niya sa gawain, pero iniwanan niya. Kasi naging Dimas na siya. Di masyadong nagsisimba. Di masyadong nananalangin. Di masyadong nagbabasa ng Bible. Di masyadong nagbibigay. Amen? Marami pa rin Dimas hanggang ngayon eh. Amen? Mga di masyado ba? Tingnan niyo po sa John 66:66. Ang pangit ito, di ba? 666, number ng Diablo. Tingnan niyo po, talagang 666 to eh. John chapter 6 verse 66, tambid ng Bible. John chapter 6 verse 66. Basahin po, ready, basa. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. From that time, sabi ng Bible, mula nung araw na yun, si Kristo'y nangaral, mga batid, ng matinding pangangaral, and they were offended. You see? Na-open sa pangangaral ni Kristo. Kaya nga kung mga tao nun, na-open kay Kristo, aba, iba yung ma-open din sa pastor, man? Kay Kristo nga, na-open sila eh. Na-open sila, dapat na pag-alay, abay matindi ang pangangaral ng Panginoon eh. Talagang straight from the heart, man? Parang kanta yata yan. Okay? Diretsahan, kapatid, walang paligoy-ligoy. At nasaktan sila sa... Grabe naman yan. Sabi ng Bible dito, and from that time, sabi ng Bible, and from that time, many of his disciples went back. Sila yung tumaglikod at di na sila lumakad kasama ang Panginoon. Kaya iniwanan nila ang Panginoon, kapatid. Pero nangyari mga bagay niya, mga butil, sa mga bagay. Amen? Yan po yung nasusulat. Matthew 26 verse 56. Huwag niyo na punta. Punta niyo po yung Matthew of Psalm 41 verse 9. Psalm 41 verse 9. Tingnan po, Psalm 41 verse 9. Makita po natin dito si Salmistang I think David. Psalm 41 verse 9. Kaya kung wala pang nag-iiwan sa iyo, hindi ka pa nagsasakripisyo, kapatid. Amen? Yeah, si David po ito. Si David, sabi niya sa 41 verse 9, ready basa, yea, mine own familiar, say, familiar friend, in whom I trusted, which did eat of my bread, hath lifted up his heel against me. And sabi niya dito, maging ang aking mga familiar friend. Ibig sabihin yung mga malapit na kaibigan niya. Sabi niya dito, na aking pinagkakatiwalaan. Did you see that word? Sabi niya, na aking pinagkakatiwalaan, na nakasama mo sa aking pagkainan. They lifted up his heel against me. Sila'y lumaban. Okay? Laban sa akin. Okay? Kaya maging kaibigan mo, kapatid, iiwanan ka. Tanda mo yan, amen? Pag ikaw ay nagsakripisyo na para sa Panginoon. Pag ikaw ay manandigan para sa Panginoon. Sacrificing for our dear God is not an easy task. Hindi po yan madali. Nakuha niyo po, easy. Sacrificing for our dear God is not an easy task to do. Hindi po madali. Kasi kung madali po yan, kapatid, hindi yan sakripisyo. Amen? Kaya kung madali pa lang ginagawa mo, kapatid, isigulangin ka pa lang, kapatid, that's not sacrifice yet. Amen? You are not yet sacrificing. Kung madali pa lang sa iyo, pero kung nahihirapan ka na, kapatid, tanda mo po yan, may problema ka. Hirap ka na, pero hindi pa naman dapat mahirapan. Gaya ngayon, nang aga ka pa lang, hirap ka na, parang ikaw ay pahiga na. Amen? Amen? Sacrificing for our dear God is an easy task to do. Hindi po madali, kapatid. Kaya sabi ko kahapon sa ating po mga dumalo sa ating frontliner service, if you want to sacrifice for God, it is not really easy. It's not easy. Meron kaming 3 o'clock, mga kapatid, amen, na frontliners meeting, praise the Lord, for the 18 individuals who come yesterday. Para sa ating pong frontliner service, and they are there. It is not easy task to do. Inaantok ang iba, amen? Kaya nandyan sila. Dapat kayo nagpapahinga ngayon, pero nandyan sila. Ba? Anong dahilan? Because of the Word of God. Amen. Ito nga magkasawang sina Brother Benito kasi Sister Maricel, no? Na-hospital pa yan nung last week, no?
Nagmumotor pa sila galing sa Paire para dadalo ng frontliner service. What a sacrifice, man. Kapatid, kung wala ka pang ginagawang sakripisyo talaga, kapatid, abay sabi mong nahirapan ka na, wake up, amen? Iba ang naisip mong sakripisyo. Okay? It is not an easy task to do. Many will misinterpret us. Others will abandon us. Nonetheless, we must do it for our Savior's sake. Amen? Iwanan ka man, kapatid. Tandaan natin. If we have Christ, mga kapatid, we have everything. Amen? Okay? Though our friends will abandon us, pero kasama mo si Kristo, nasa iyo ang lahat. Amen? Minus Christ, you have nothing. Amen? Plus Christ, we have everything. But minus Christ, we have nothing. Wala po mga kapatid. Tayong walang kwenta ang lahat ng bagay na nasa sa atin. Amen? Letter B. Sometimes our own friends will abandon us. Okay? Ikaw naman, kapatid, di ba kapit tuko ka, pating kaibigan mo hanggang ngayon sa sanlibutan, ikaw pang nahabol eh. Imbes na ikaw na naiiwas eh, ikaw pang nahabol. Eh, dapat hindi. Letter B, sometimes our own dear family will abandon us. Even our family will abandon us. Sabi ng Bible, 27 verse 10 ng Psalm. Nasa Psalm po kayo? Kaya po, sa Psalm 27 verse 10, David here says, maputid, 27 verse 10. 27 verse 10, are you there? Ready ba sa when my father and my mother forsake me, then the Lord will take me up. Ako, sabi niya, nang ang aking mga magulang ay iniwanan ako, sabi niya, ang Panginoon ang siyang nagtaas sa akin. Amen? Eh, pwede kang iwanan, kapatid. Tandaan natin. Ng iyong magulang, ng iyong kapatid, ng iyong asawa. Sabi mo, praise the Lord. Wow. Hindi na ako, ha? Masyadong seryoso kayo, ha? Oo, kapatid. Ito si David, mga kapatid, na makita po natin, experience niya, na maging ang mga magulang niya, siya iniwanan, pero sabi niya, the Lord, take me up. We have the Lord. Hindi ka lugi, kapatid. Amen? Kung ikaw ay iniwanan, gawa ng iyong pananampalataya, paninindigan sa Panginoon, pagsasakripisyo niya sa Panginoon, so be it. Amen? So be it. Mas magandang sa Panginoon tayo po'y kapit tuko. Amen? Sa sanlibutan, sa kaibigan, na wala namang ginawang mabuti sa atin. Sa Panginoon, kapatid, ang siyang nagkaloob ng higit na dakilang bagay para sa ating ikabubuti, mga kapatid. Amen? Many have experienced that kind of abandonment by people in their life. Sa mga unang mga Kristiyano, naranasan po nila, when a person gives his life to Jesus Christ, they may have suffered the loss of people that were important to them. You will surely, and you will, you may be suffering for the loss of people that are important to you. Iiwanan ka, kapatid. Okay? Hindi naman yung iiwanan in the physical term. Minsan, mga kapatid, minsan parang wala ka na lang. Di ba ba, man? Hindi ka napapansinin. Hindi ka nila aayain sa kanilang galaan. Hindi ka na nila aayain, mga kapatid, sa kanilang pagtitipon. Kasi bakit? Ang iniisip nila sa iyo, killjoy ka. Amen? Killjoy yan. Okay? Pero baka ngayon, hindi pa nila nararamdaman yung ganun sa atin. Nakakalungkot pag ganun. Baka ikaw pa buwabang ka, kapatid, ha? Amen? Mga tayo pang nabang ka. Okay? Dito makita po natin, people will begin to misunderstand us. A person that sacrificed for God is operating from a different philosophy and living a different kind of lifestyle. You see, mga kapatid, inilagay po tayo ng Panginoon, iniligtas po tayo ng Diyos, inilagay tayo sa simbahan, and now God gave us a different lifestyle. Amen? Na hindi gaya ng ating uring pamumuhay na meron po tayo. Kapag araw ng linggo, nasaan tayo? Amen? Saan tayo pag-araw ng linggo? Well, praise the Lord, mga kapatid, iniligtas tayo, iniligay tayo sa tamang simbahan, and God is building us and giving us, mga kapatid, a godly lifestyle. Amen? Ang tamang pamumuhay. Kaya sabi ko, hindi natin kinasanayan ang bagay po na ito. Kasi dati, tayo po'y makasimba, okay na yung 30 minutes eh. May iba nga, napadaan lang sa simbahan, sign of the cross, okay na eh. Saan ka napunta? Nagsimba. Saan ka napupunta? Magsabong. May pangswerte na eh. Meron na pong lucky charm. Ginagawa lang bang lucky charm ang simbahan?
Hindi po ganun, kapatid. Amen. Hindi po ganun. Okay? They walk from away they walk from away because they felt convicted or because they thought that this sacrifice will stop. Sacrifice stop might be catching and they did not want any part of it. Kaya minsan nakita nila tayo, di po ba? Amen? Minsan isang dahilan po nila, bakit hindi si Pula nasama sa atin, di po ba? Ang tagal-tagal kasi ng simba nyo dyan. Okay, ang tagal-tagal ng simba nyo, maghapon. Tapos meron pa kayong hapon. Tapos meron... They don't want to accept responsibility. Amen? Ayaw tanggapin ng tawang responsibilidad, mga kapatid. And they think they're already happy with themselves. Without anyone serving in their life, mga kapatid. Ayaw nilang magpasakop. Sacrifice will cause people to walk away. Okay? Sacrifice will cause people to walk away. Na sila'y lalayo sa atin, mga kapatid. Eto, mga kapatid, meron tayong illustration po dito. Ang tingnan po natin. Nakuha niyo po yung wala? Parang nagsasacrifice na kayo, ang aga-aga pa. Okay. In 1921, dito si tatay, pinanganak na yung tanay. Anong taong kayo pinanganak, Tatay Jose? Tandaan niyo pa po? 1930? Biray, nabutan niyo itong gera, no? Nabutan niyo pa? Nagpangabot po yung lapu-lapo. 1936, grabe na yan, ang bihira. Pakinggan niyo po. 1921, perhaps one of the most amazing operation of all time occurred in the medical realm. The physician was Dr. Evan O'Neill Kane. There was a doctor, mga kapatid, named Evan O'Neill Kane. Dr. Kane was a strong advocate of using local anesthetic whenever possible instead of general anesthesia. As much as possible, ayaw niya po yung general anesthesia. He is promoting local anesthesia. But in order to prove his theories, Dr. Kane needed to find a volunteer. Para mapatunayan, mga kapatid, yung kanyang teorya, ay dapat mayroong volunteer. Wala pa naman doon si Hunter. Kahit hindi mag-volunteer, sana si Hunter, saksakan mo na lang, di ba? Okay? They needed a volunteer, but you know what? No one is willing. Nabais ko ba naman saksakan lang, hindi mo pa sigurado, tama, amen? Gaya ng COVID, di ba, amen? Ginawa ngayong mga examination ng, di ba? Masaksak lang din basta, di ba, amen? Doctor, they were afraid. Takot sila that the anesthetic would wear off in the midst of the surgery. Baka mamaya, kasalukuyan ng surgery operation, nawala yung visa ng anesthesia. O ba yan, sakit kaya, sasaksakan ka, di ba, Iman? Masaksakan ka, makagat ka na lang ng lamok, Okay? The thought of being awake while they were being operated on scared them half to death. Buhay sila, gising po sila, tapos mararamdaman nila mabatid yung sakit sapagkat they are afraid that the anesthetic will wear off. Finally, Dr. Kane found a candidate for the surgery who was willing. Finally, meron siyang nanapan na kung saan willing na po mga batid, amen, for the surgery. The surgery was to be an appendectomy. Yung surgery mga kapatid is an appendectomy. Ito po ay operasyon mga kapatid sa kidney. Appendectomy siya, di ba? Amen? Okay, sorry naman po. Kaya pala appendectomy, akala ko kidney. Dr. Kane had done approximately 4,000 such operations. Salamat po sa malaking tulong. 4,000 lang ang operation na nagawa nitong doktor nito. Ay, kabisado na, kahit nakapikit na. Di ba? Tama, Iman? Ay, 4,000 na Okay? Na kung saan karamihan doon, mga kapatid, ay majority of doon, mga kapatid, ay successful. The patient was prepared and taken into the operating room. He remained awake. Siya po ay gising, mga kapatid, the whole duration of operation. During the entire operation and reported only minor discomfort. Minor lang, mga kapatid, ang discomfort. The patient went home from the hospital. 2 hours lang, mga kapatid, yung operation. And you know what? The patient went home from the hospital 2 days. 2 araw lang, nakauwi na kagad yung pasyente.
na kung saan mas mabilis mga kapatid kaysa yung mga gumamit ng general anesthesia. Okay? Local anesthesia worked and was much safer than general anesthesia. Modern medicine owes much to this innovative doctor and his brave patient. Kaya yung ating pong ginagamit na local anesthesia ay utang yan mga kapatid dito sa doktor na ito at yung pasyente na kung saan matapang na siya po ang naging volunteer. By the way, the patient's name was Dr. Ivan O'Neil Kane. Kilala niyo po sino yan? Siya po mismo. Yung doktor po mismo, mabatid, ang nag-volunteer sa kanyang sarili. He had operated himself in order to prove his point. His sacrifice caused others to believe his words more than any lecture or logical argument ever could. Siya mismo ang nag-sacrifice para maniwala ang tao. Amen? Ang Panginoong kapatid, siya po ang nagsakripisyo para sa atin. Amen? Upang tayo po'y maniwala. At salamat sa Diyos, mga kapatid. Amen? Sa pananampalataya pinagkalob sa atin. At ganun din ang tao isang araw maniniwala sa atin kung ikaw na mismo ay nakikita ang iyong pong pagsasakripisyo. Amen? Maniniwala na sila sa patutuo ng iyong pananampalataya pag nakita nila ipinamabuhay mo na kapatid. Amen? Parehas lang naman tayo sasabihin ng tao. Bakit? Kasi hindi nakikita sa ating patutuo Kaya sasabihin nila pare-parehas, we have no courage. Wala tayong tapang na tayo po'y tumindig. Hindi po tayo pare-parehas. Hindi tayo makapagtanggi kasi bakit? Nakikita nila kapatid, parang parehas lang din naman. Amen. Okay? Ang sabi ni Brother Benedicto nung kahapon, di ba anong kaiba natin? Kasi kaming Catholic, may cross kami, kayo may cross din. Di ba? Meron tayo doon sa ating logo, sa ginagamit sa logo. Yung sabi ko naman, okay, ang kaibahan natin kung anong pagkaunawa natin sa cross. Sabi ng Romans chapter 1 verse 18, for the preaching of the cross is what? Foolishness unto them that perish. Sa mga unsaved, foolishness sa kanila. But unto us which are saved, it is the power of God. It's not the cross, mga kapatid, but the message of the cross. Amen? It is not the cross, but the one who was crucified on the cross. Amen? Yung nagsakripisyo para sa atin, mga kapatid. Kasi yung pagsasakripisyo, maniniwala ang tao. Because Jesus sacrificed a soldier and a criminal believe his words that they would have accepted in no other way. When we are willing to die, willing to sacrifice everything for what we say, we believe, that is when others stop and take notice. Sa araw kapatid, matatahimik ang mga critics. Sasabihin niya, tama ang kanyang pananampalataya. Dahil makikita ang kaibahan sa iyo kapatid. Amen? Amen. Okay. And number 1, the attitude of sacrifice will cause others to degrade us. Hayaan mo lang kapatid. Kantyawan ka, okay lang kapatid. Amen. Minsan mga kabataan, sasabihin sa inyo, dito ba, ang boring naman ng buhay nyo. Boring naman ng buhay ninyo. Sabi sa mga kabataan, diba, hindi kayo pwedeng tumikim man ng alak. Sa iba, hindi kayo pwedeng magkaroon ng boyfriend. Ewan ko lang. Hindi kayo pwedeng magkaroon ng girlfriend. Boring naman. Sino may sabing boring? Is it boring? Ang mga nakakaisip lang na boring kapatid ay yung mga hindi pa nakakaunawa talaga ng kanilang pananampalataya. Amen? Amen. Okay? The attitude of sacrifice will cause others to desert us. Iiwanan nila tayo kapatid. And lastly, number 3, or saan ba tayo? The attitude of sacrifice will cause, number 3, will cause a complete dependence on God. At tayo pinagsasakripisyo not because of ourselves, but we have the complete dependence on our God, our Heavenly Father. In letter A, a sacrificing life is a life that is fully dependent on God. Kaya nga tayo pinakakapagsakripisyo na, kapatid, kasi bakit? Isa ating sarili hindi natin kaya. But we know God can. Amen? Kaya ng Diyos. Okay? Dependent on God. The life of our Lord and Savior Jesus Christ is a life that is fully dependent on His Father. You see, He is God. Okay? He is the Son of God. Pero He did not rely on His own power. Hindi siya nag-rely sa kanyang sariling kapangyarihan, but that He trusted on His Father's will. Ano sabi niya sa Luke 22 verse 42? Own, ang nawawala doon, own. Own power.
22 verse 42, Luke chapter 22 verse 42, basahin mo natin. Luke chapter 22 verse 42, anong sabi ng ating Panginoon dito? One of the impactful statement of the Lord Jesus Christ before the cross. Okay, basahin niyo po. Ready? Are you there? Ready, read. Sabi ng Panginoon, Father, Ama, sabi niya, if thou be willing, kung mamarapatin nyo, maaari mo bang tanggalin mo ang kopang ito sa akin? Ano yun? Yung kanyang pagkapako dun sa krus. Nevertheless, ganun pa man, sabi niya, not my will, hindi ang kalooban ko, but thine be done. Okay, but thine be done. You see, he is dependent on God alone. Philippians chapter 2, tira po sa Philippians chapter 2. Philippians chapter 2, verses 6 to 11. Philippians chapter 2, verses 6 to 11. Are you there? Okay, basahin po natin ang may pangunawa. Verse 6, read, be who? Being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Yan yung pang Panginoon, no? Sabi ng Bible, who? That's the Lord Jesus Christ. Being in the form of God. Nasa anyong Diyos, hindi niya marapat panangnan, sabi ng Bible, ang kanyang pagkapantay sa Diyos. Ayan po, very simple na talatag na maunawaan, mga kapatid, pero mga iglesia ni Kulto, hindi nila maunawaan yan. At ayaw nilang unawain. Sabi ng Bible, he is equal with God. Amen? Ano ibig sabihin ng equal? O, pag sinabi mong pantay, meron bang mas mataas doon? Wala. Kaya nga sabi pantay eh. Amen? You see, pantay siya sa Diyos, kapatid, si Kristo. Pero, sabi ng Bible yan, sa verse 7, read it, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of man. Sabi ng Bible, and made himself of no reputation. Pero mga tao naman, wala pa naman siyang kinapantayan. Gusto niya may reputasyon. Kilala mo ba? Sino ako? Ha? Eh, sino nga po ba kayo? Eh, sino nga po ba kayo? Driver ako ni Mayor. Bira, driver lang pala yun ha. Tagalinis ako ng sasakyan ni Mayor. Wow! Magmamalaki na, di ba ba? But God, the Lord Jesus Christ, the Son of God, sabi ng Bible, He is equal with God, but made himself of no reputation. What a sacrifice, amen? Verse 8, sabi ng Bible, read it, and being found in fashion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore, God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name, that the name of what? Jesus, every knee should bow, of things in heaven and things in earth, under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen. Ang tao ay magluluwalhati sa Diyos Ama through Jesus Christ Himself. Amen. Every nation bow, sabi ng Bible, maging ang mga tao ayaw yumukod, yung mga nagmamatigas, mga kapatid, one day, they will bow, they will kneel down. Pero huli na ang lahat, amen? And they will confess, oh, truly Jesus Christ is Lord. But it's already late. Huli na ang lahat, mga kapatid. And then confess that Jesus is Lord to the glory of the Father. May we all learn these great truths in the Word of God. Ang ating Panginoon, mga kapatid, He is dependent of God. He is a Son of God. But He is dependent of God the Father. Amen? Iniwan niya po yung diskresyong yun, mga kapatid, sa Diyos Ama, nung siya po ay pumarito sa mundong ibabaw nito, when He volunteered Himself to sacrifice for our salvation, nung siya ay nagboluntaryo, kapatid, na magsakripisyo para sa ating kaligtasan. He was dependent on God, not on His power. Amen? Sabi ko nga po sa inyo, kapatid, pwede naman yung tanggalin, kapatid, yung mga pako, kapatid eh. Bilang Diyos, siya'y may kapangyarihan. Pero He chose not because of His love for you and love for me. Amen? He wants to sacrifice for us because without that sacrifice, without shedding of His blood, we will be there in hell forever and ever. Amen? Ay po sa impyerno. Salamat sa kanyang sakripisyo. Eh dapat matagpuan din tayo nagsasakripisyo para sa Panginoon at para sa kanyang gawain. Amen? And lastly, a sacrificing life is a life that is fully, not only dependent, but it is also fully delighted in God. Fully delighted in God.
tayo po'y nagsasakripisyo mga kapatid to give delight unto our God in heaven. Amen? Upang tayo po'y magbigay kaluguran sa ating amang nasa langit. Sabi ng Bible, Psalm 23 verse 1, alam po ng karamihan sa inyo, pero hindi mo pa alam yan. Bakit naman? Amen? Psalm 23 verse 1, the Lord, I shall not. Ang Panginoon ng aking pastol, hindi ako maghahanap pa ng iba. Ano pa bang hinahanap natin? Kapatid, ito, tandaan niyo po. Ang dami pong mga nagkakastudy, mga reliyon na sinasabi nila sa Panginoon. Ang dami pong mga nakalagay din dyan, mga Christian church, right? Amen? Amen. Ang daming mga pangalan din, mga kapatid. Nanimoy parang sa Panginoon din. Okay? Naglipa na din po sila dyan sa labas. Tuturo din po sila. Nagbabay-bay din po sila. Okay? Tulad ng ilan sa atin. Amen? Hindi ko masabing tulad natin kasi hindi naman na lahat nagbahay-bahay eh. Pero, ito, tandaan niyo. Okay. Pagandaan ng pag-asa. Kung meron pang pinakamagandang pag-asa sa pag-asa natin ngayong kapatid, na meron sila, may lumipat na tayo. Lumipat na tayo. Okay? Meron pa bang gagandang pag-asa sa langit, kapatid? Meron pa po ba? Meron pa bang gagandang pag-asa sa langit? Meron pa ba? Tanong, kayo po ba'y nakakatiyak na ng langit? Saan nyo natiyak ang langit? Saan kayo nakatiyak ng langit? Hindi ba sa pangangaral ng salita ng Diyos? Amen? Sa pamamagitan ng simbahang ito? Amen? Kaya nga, salamat sa Diyos, mga kapatid. Kaya nga ang tao, ang tao po, mga kapatid, unawain niyo po yung apata, meron lang po, sayang mo lang natin. Ay, anong si Ate Yen? Na po ay, ang bunsong anak niyo ba yan, Ate Gemma? Yan niya lang po, mga special yan. Mamaya ay nauwi na kayo pasukin niyo ulit. Meron nga, siguro naiiyangayan sa atin. Meron ba nga volume sa lahat labas? Okay, so, kung meron pang gagandang pag-asa sa ating kapatid, lapit kayo sa akin at puntahan natin. Puntahan natin. Sabi ng mga, ang paniniwala mga kapatid, ng mga sakit ni Jehovah, yung mga Jehovah's false witnesses, anong paniniwala? Anong pag-asa nila? Anong pag-asa ng Jehovah's false witnesses? Ang pag-asa nila mga kapatid, ang lupang ito. Ang pag-asa nila itong lupang ito kapatid, ang kanilang pinangahawakan, sabi ng Bible, ang maamo ay magmamana ng lupa. Kita mo yan kapatid, ang gusto pa rin nilang manahin itong lupang ito. Amen? Abay, sa kanila na. Amen? Kahit ito, sa kanila na. Hindi naman natin ito. Amen? Oo, pag isang araw, mga kapatid, mag-grab yung sa kanila na ito. Iiwanan natin ito. Anong mas mataas na pag-asa? Lupa o langit? Kita mo yan? Kabaliwan kapatid, isang araw, lilipat ka pa, punta ka sa Jehovah's False Witnesses, ay hindi ka talaga nakatiyak ng langit pag gano'n. Amen? Tapos isang araw, papapasukin mo pa sa bahay ninyo, ay pasok kayo dito, kapatid. Anong kapatid ka dyan? Mga anak ka ng Diablo yan eh. Tapos sabi mo, kapatid, gaano man sila kabait, kapatid, tanda nyo ba? Ang dala nilang aral galing sa impyerno. Amen? Oo, hindi sila naniniwala sa langit. Hindi sila naniniwala sa impyerno. Isang araw, maniniwala sila na sa impyerno sila. Amen? Meron ba mga nagtuturo din naman, mga kapatid, na sasabihin nila na inang Jerusalem. Saan niya sa Bible? Mga kawirdo ang katuruan eh. Ang dami dito. Okay? Anong turo naman ni Kibuloy, kapatid? Ang laki ng simbahan nila, ha? Oo, international yan, kapatid, yung kanilang simbahan. Pero ngayon si Kibuloy, kapatid, ay wanted ng FBI sa Amerika. Amen? Ang mga nalilin lang nila, kapatid, hindi yung mga tao walang ginagawa. Ang mga miyembro niya, kapatid, mga professionals, mga doctors, okay? May mga profession, mga matataas na, mga foreigner nga eh. Amen? Pero nung tinuturo ni Kibuloy, siya daw, kapatid, si Kristo. Siya daw si Kristo. Pero si Kristo, kapatid, amen, siya ay kinulong sa libingan, pero sa ikatlong araw, siya po ay nakalaya. Amen? Si Kibuloy, hanggang ngayon, nasa kulungan pa eh. Gawa ng kanyang kaso. Nangahan niyo po, kapatid? Tapos isang araw, nandun ka. Amen? Anong turo naman, mga kapatid, ng Iglesia ni Manalo? Ang magtiis hanggang wakas ay maliligtas. Ang sabi ng Biblia,
Sa Romas 16:16, magbatian kayo ng banal na halik sapagkat binabati kayo ng Iglesia ni Kristo. Ang simbahan, ang Iglesia na ililigtas ni Kristo ay Iglesia ni Kristo. Kaya dapat kayo'y mapaanib sa Iglesia ni Kristo. Ngayon, pag napaanib ka, ligtas ka na ba? Ay, hindi pa rin naman eh. Kasi sasabihin na yan, ang magtiis hanggang wakas, ang siyang maliligtas. At pag ikaw ay nakiwalag, ay sumpa na, hindi ka na maliligtas kailanman. Noon niyo po, kapatid? Amen? Pero salamat, ayon sa Biblia. Ang kaligtasan ay hindi nawawala kay Kristo. Amen? Hindi sa simbahan, hindi sa pag-anib, kapatid, hindi sa Baptist Church, kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po'y nagkamit ng kapatawaran buhay na walang hanggan. Amen! Kaya yung ating pinapangalan, preaching the gospel that only Jesus saves. Now, kung ikaw'y totoong tiyak mo na sa langit ka pupunta, kapatid, abay lilipat ka pa sa hindi nakakatiyak. Amen? Kapag may pupunta sa iyo, ano mang reliyon, gaano mang kagaling yan, ano mang turong dala nila, tanungin mo, kapatid. Ito tanong niyo sa kanila. Okay? Kahit anong ganong turo yan. Ito tanong niyo. Pag kayo po ba'y namatay, sigurado nyo na sa langit kayo pupunta? Yun yung tanong ninyo. Ngayon kung sabihin niya hindi, saan kanya dadalhin? Hindi pa niya natiyak eh. Amen? Kung siya nga mismo nagtuturo, hindi niya tiyak eh. Saan kanya dadalhin? Hindi sa hindi katiyakan din. Tama, amen? Kaya kung ikaw ay nakakatiyak ng langit, ako magbabagi sa iyo, tiyak ko na eh. Ako dapat ang sundin mo kasi ako tiyak ko na sa langit ang pupunta. Amen? Yan yung malaking kaibahan nating kapatid sa lahat ng reliyon. Amen? Unang-una, hindi po tayo reliyon. Amen? Ang baptist po hindi reliyon. Ito po yung otoridad. May pangaral ng salita po ng Diyos. Amen? Bagamat kinikilala nilang reliyon. So, o yung pagkakilala nila. Pero dahil tayo po ay nandirito, kapatid, amen? Yan po yung ating panindigan. Okay? Kaya dapat tayo delighted. Dapat doon tayo nalulugod, mga kapatid. Sa araw na meron po tayo. Amen! Sabi ko nga kapatid, kayo, 4 years pa lang, 4 years na tayo sa biyaya ng Panginoon. Dapat kahit pa paano, meron ka ng halaman sa Panginoon during our soul winning clinic. Yung iba sa inyo, wala kayo. Pero meron akong pinatuyo dito mga young people, nakakapagsalita na sila, nakakapag-share na sila, mga kapatid, ng gospel. Saan nila natutunan yan? Sa paaralan? Hindi. Saan nila natutunan yan? Dito yan. Amen? Na may bahagi ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Bible sa Psalm 1 verse 2, Psalm 1 verse 2, but His delight is in the law of the Lord, and in His law that He meditate day and night. Ang kaluguran natin ay ang batas ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang ating kaluguran. Diyan tayo masaya, kahit di tayo nagsasawa. Amen? Hindi tayo magsasawa. Okay? Sino dito nagsawa ng tubig? Ang tubig walang lasa, di ba ba, Amen? Pero nagsawa ka na ba sa tubig? Sino nagsawa ng tubig? Wala, di ba, Amen? Kaya kahit hindi ka kakain mag-araw, basta may tubig, mabubuhay ka. Nang 40 araw nga pwede eh. Oo, si Jesus Christ, kapatid, nag-fast siya. 40 days and 40 nights. Tubig lang, kapatid. Kaya pwede, subukan mo, Amen? Oo. Pero kasi ang katawan natin, mga batid, meron niyang automatic, mga batid. Kakainin niya yung kanyang sarili. Ay mga kawan, kakainin niya yung taba mo, amen? Para masustain yung lakas mo. Okay? Yun tayo ginawa ng Panginoon eh. Hindi na nagsasawa sa tubig. Ngayon tayo, sabihin natin, magsasawa tayo ng salita ng Diyos. Nandiyan naman ako kanina umaga. Sabi ko nga, mga batid, sa mga nakadalo ng frontliner service, itinuro ko na ito kahapon. Itinuro ko na ito kahapon para sila pwede makapag-minister. Because I don't want them, mga kapatid, to just standing up there and without the Word of God. Yan po yung kasi pinakamahalaga. What's the most important thing in having ministry, mga kapatid? It is the Word of God. Amen. Hindi ka kasi makapag-minister kung wala kang salita ng Diyos. Tinuro ko na ito kahapon. Ngayon, tinuturo ko pa rin ngayon. Pero yung mga nakarating kahapon, mga kapatid, ay ibang prinsipyo ulit ang napakinggan nila. Okay? Amen. And tayo pa anak ng Diyos, huwag nating pagsawa ng salita ng Diyos. Amen? Kaya Sunday school, we have the Word of God. Amen? Sunday morning service, we have the Word of God. Amen? May BYF pa tayo, may youth service pa tayo. And then meron pa tayong afternoon service. Amen?
Amen. Kasi nga, hindi natin dapat pagsawa ng salita ng Diyos. When God is our shepherd, He is all that we want. Kung ang Diyos, kapatid, ang ating pastol, siya ang nais nating gusto. We will never lack any good, godly, and great things. God's people cannot, ito, tandaan niyo po, God's people cannot please everybody. God's people cannot please everybody, number 2. Hindi natin pwedeng ma-please ang lahat. Because we are not man's pleaser. Amen! We are not man's pleaser. We are God's pleaser. Amen? Kung ako nandirito, kapatid, ang aking pong dahilan para nakatayo dito, para i-please ko lang kayo, kapatid, abay, lahat pagbabatiin ko na lang kayo. Ay, salamat, ang pogi mo, ang ganda mo. Huwag na tayong mangaral ng salita ng Diyos. Amen? The Word of God will not please us. Amen? The Word of God will correct us in order for us to please God. Amen? Hindi tayo ipiplease ng salita ng Diyos. But it will be a pleasure unto us already. It will be delight unto us already when we are already being corrected. Amen? Kung tayo po yung nagpapakorek na, mga kapatid. As long as we please God, tandaan po natin, that is the most important thing that matters. Our willingness to sacrifice, which was most valuable for us, will prove that what came out of our mouth was what really in our hearts. Kaya kung tayo po yung nakakapag-sacrifice, mga kapatid, yun po yung pinakamalagang bagay. At nakikita, nabibigyan natin ng pruweba, mga kapatid, na kung ano yung lumalabas sa ating mga bibig, yun po, mga kapatid, ang laman ng ating pong puso. Last verse natin, 2 Corinthians 3 verse 5, let read, not that we are sufficient of ourselves to think anything as ourselves, but our what? Kaya nga sa gawain ng Diyos, pakinggan niyo po. Sa gawain ng Diyos, wala pong pagalingan dito. Siya yung ginagamit kasi magaling siya. No. We must learn to have our sufficiency in God. Naman niyo po? Amen. Hindi dahil tayo po'y magaling o dahil po'y malakas. Kundi dahil naunawaan natin sa Diyos tayo sufisyente. Amen? Anong ibig sabihin niyan? That we can do nothing without God. Amen? Na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa buhay natin. Dahil sa Diyos, ikaw ay sufisyente ka ba rin? Hindi mo iiwalay yung sarili sa Diyos. Nung last Tuesday, mga kapatid, ay brand out. Sa karamihan dito sa Tugigaraw, tama? Okay? Pero sa amin lang ang hindi. Malapit kami sa Diyos eh. Dito lang, ang walang... Meron kami po pumunta sa SM, meron kami binili, kapatid. Ang daming mga tao doon, daming mga estudyante. Nakaupo sila sa sahig. Sa first floor, sa second floor, sa third floor, sa rooftop. Ito lang. Nakaupo sila sa sahig, sa gilid. Nagpumpukan po sila. Bawat poste, nagpumpukan sila. At mamaya naobserbahan ko bakit sila nagpumpukan doon, kapatid. Meron pong outlet. May saksakan. May dala po sila, mga kapatid, extension. Nakasaksak ang mga gadget. Nakasaksak ang mga cellphone. Nakasaksak ang mga laptop. At doon na sila gumagawa ng mga bagay na kanilang ginagawa. Dahil wala pong power sa bahay nila. Dahil wala pong power sa bahay nila, mga kapatid, you know what? They go to the place that there is power. Amen? Para magamit nila yung mga bagay na importante sa kanila. Amen? Amen? Nagsiksikan sila doon, mga kapatid, sa mga saksakan. Anong ibig kong sabihin? If God is our sufficiency, kung ang Diyos, kapatid, ang ating sufisyente, siya, kapatid, ang ating lahat-lahat, siya ang nagbibigay sa atin ng power, ba't ka kalalayaw? Ba't ka alis sa Diyos? Amen? Ba't natin nilalayaw ang sarili natin sa Diyos? Amen? Di ba't natin nilalayaw ang ating sarili? Kaya sa gawain ng Panginoon, ba't natin nilalayaw ang ating sarili sa simbahan? Amen? Yun po yung ibig sabihin niya, kapatid, na 2 Corinthians. At that we are sufficient, hindi lang sufficiente, hindi dahil maraming pera. Sana nga, amen, I wish, amen? Sana nga may maleta tayo, amen? Meron naman, pero mga laman ay damitan, amen? Okay lang yun, yun talaga normal na naman nun, amen? Ito sa araw may mag-abot sa inyo ng maleta dyan, amen? Oo, huwag kayo basta mag-abot-abot, amen? Bomba daw, delikado eh. Mama, bomba na pala naman, dinala mo pa siya sa loob. Pastor, may maleta ako! Okay? Pero kapatid, hindi sa sufisyente ng pitaka natin, kundi yung sufisyente ng ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Kaya tayo po ay overcome lahat ng bagay.
That's why we can sacrifice for the Lord. Amen? Kaya tayo pwede pong makapag-sakripisyo. Kaya ako po'y nagsuko ng buhay. Resign ako sa aking trabaho. Sabi ng aking mamang, kinawagan ko siya una, Mang. Biyahin po ng Panginoon, tinawag ko ng Panginoon naman. Suko ng aking buhay, full time. Sabi niya, magkano sahod mo dyan? Yung kagatanong ng nanay ko magkano sahod mo dyan? Sabi ko, Mamang, wala. Sabi, paano mo buhayin pamilya mo? Sabi ko, buhay naman po sila. Sabi ko, Mang, nung kami pinrovide ng Panginoon, ang aming pangangailangan, nung ako'y nagtatrabaho sa labas, mas lalo ngayon ako'y magtatrabaho para sa Kanya, siya magpo-provide. Amen? Amen. And now, we are already in the ministry for 11 years by the grace of God. Amen? 11 years already in the ministry, pero hindi kami pinabayaan ng Diyos. Amen? Full time in the ministry. Sabagat alam ko, kapatid, ang gagawin kong sakripisyo sa Kanya, walang kwenta sa ginawa ng sakripisyo sa akin. Amen? Let's have that attitude, mga kapatid. A sacrificial heart for the Lord. Dakilang Diyos, salamat po sa lesson ngayong umaga. Pagpalain niyo nga po, Panginoon, kayo nawa ng bawat pong mga anak po, Panginoon. Bless you po, Panginoon Lord. Ayon pong morning service, kayong mangunat magpala po sa bawat isa. Salamat po sa biyaya at tulungan niyo kami po kayo magkaroon ng ganito pang ugali na magsakripisyo para sa inyo sa kapit. Lagi po may pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. And God bless you. May participant na. Okay, sige po, we have a break. 10 minutes break po tayo. 10 minutes break. Balik na ng 9:50.